Samantala, kanina nga po ay napasugod din dito ang mga tawan po ng Special Tactics and Response Unit ng BGMP para po silang katumbas ng SWAT team ng pulisya para po subukan nga pong payapain itong mga preso. Pero sa kabutihang palad ay bumaba po sila ng maayos mula sa bubungan kung saan sila pumwesto. Yung bubungan po, yung kanina nating nakita ay nasa loob lamang ng maliit na compound ng mga miyembro ng Sige-Sige Sputnik. Sa punto ito, makusap po natin Superintendent Lyndon Torres, ang mismong warden at ipinoprotesta po ng mga miyembro ng Sputnik. Magandang hapon po, Warden. Magandang hapon din po. Ito pong sinasabi po nila ng mga reklamo, ano po ang reaksyon nyo? Kaugnay di umano ng pang-abuso, pagbabawal po ng pagpasok ng mga materyales, ano po yung masasabi nyo rito? Hindi po totoo yan. Kasi yung tao ko na si SGO4 Signap, bago napatay yan, noong May 4, 2013, nagsabi sa akin na yung mga construction materials na yan, ang front ng pagpasok ng mga illegal contrabands dito sa loob ng jail. Kaya isa rin yan sa anggulong tinitignan namin kung bakit siya napatay. At kinumpirma po ng kapatid niya na si Benedicto Signap, na dating commander po ng komando, na may utang siya na 90,000 pesos dahil sa illegal drugs na nakuha sa Sputnik. Yung binabanggit niyo pong kontrabando na pinapasok sa pamagitan ng mga materyales, ano-ano po ito sa pagkakaalam po ninyo? Mga shabu. Shabu po yung nabanggit po sa akin ni Sinasirang Signap, at kinumpirma po ng kapatid na meron talagang illegal na droga na pumapasok sa Sputnik. Opo, kaya po pinaghihigpitan. Kaya lalo namin hinigpitan yung pagpasok ng mga construction materials na to. Opo. Paano po itong sitwasyon ngayon na meron pong isang grupo yung Sige-Sige Sputnik na pinoprotesta po yung pamumuno rito? Ano po ang inyong pananaw dito? Open kami ng kahit anong investigasyon. Mas maganda nga po na taga-ibang ahensya or taga-national headquarters po namin ang mag-imbestiga kung ano yung mga irregularities na nangyayari dito at sino mga involved na personnel. Open po ako dyan dahil kami po, sa pamunuan ko po, ay trabaho lang talaga ang pinapairal po namin dito. Kung ano yung policy ng Bureau, doon lang po kami nag-i-stick. Yung pag-iigpit po, parte po ng trabaho po namin. Opo, sa tingin nyo, paano nyo paiiwasan o ma-maintain yung katahimikan sa loob ng MCJ ngayon pong meron nga pong mainit na grupo? May security ho ba na karagdagan? Ano pong plano nyo gawin? Meron kaming nakahanda na mga oplan pagdating sa mga bagay na yan. At saka on-call naman po yung mga star team natin. Kung may mga kaguluhan, pwede naman po natin tawagin anytime. Tapos yung mga involved po dito, pag-aaralan po natin kung ililipat po natin sa Manila City Jail Annex, kung saan doon namin ililipat yung mga matitigas ang ulo, mga recidivists, yung mga gumagawa ng mga illegal dito sa loob. Apektado ba ang dalaw sa ibang mga preso dahil po sa pangyaring ito kanina? Apektado dahil kumbaga unang dadaanan yung Sputnik, baka mamaya idamay nila yung mga dalaw, kaya hindi na natin pinapasok para maiwasan yung may magkasakitan pa. Opo, at siguro panguling salita, ano po ang masasabi nyo doon sa mga kamag-anak na nag-aalala o nais dumalaw, hindi ho nakadalaw dahil po sa pangyaring ito? Humihingi po ng paumanhin ang Manila City Jail Management na pagpasensya na lang muna na hindi sila nakadalaw sa araw na to, pero ina-assure naman namin na nasa ligtas na kalagayan ng mga dinadalaw nilang mga bilanggo, lalo na sa ibang pangkat. Maraming po salamat, sir. Maraming salamat. Si Superintendent Lyndon Torres, siya po yung warden dito sa Manila City Jail.